Tumirik ang sasakyang yan ng suungin ng baha sa bahagi ng Mother Ignacia Avenue, Quezon City. Kasunod po yan ng malakas na ulan na bumuhos kaninang tanghali. Nag-zero visibility sa ilang lugar gaya sa EDSA Balintawak. Ilang rider din ang sumilong mula sa ilalim ng mga footbridge. Sa Quezon Memorial Circle naman, bumigat ang daloy ng trapiko dahil sa hanggang gutter na baha. Ayon sa Pag-asa, thunderstorms ang nagpaulan kanina sa Metro Manila. Magandang hapon po. Nauwi sa trahedya ang masaya sanang tour ng isang grupo patungo sa Kalinga. Nahulog ang kanilang van sa isang bangin sa Mountain Province. 5 ang patay at 9 ang sugatan. Nakatutok si Darlene Kai. Wasak at nayupi ang van na ito nang mahulog sa bangin na nasa 50 metro ang lalim at bumagsak sa ilog pasado alas 9 kagabi sa barangay Poblacion sa Danga Mountain Province. Dead on the spot ang driver at 4 na sakay. Siya mang sugatan na isinugod sa ospital. Gamit ang mga lubid, nagtulong-tulong ang mga kawani ng BNP, BFP, LGU at mga residente para makababa sa ilog at maiakyat ang mga biktima. Batay sa paunang investigasyon ng PNP Cordillera Administrative Region, sakay ng van ng 12 turista, isang tour coordinator at driver. Papunta raw ang van sa Buscalan, Kalinga na kilalang tourist spot. Galing sila ng ibang lugar pero nag-convene sila sa Manila. Ang purpose nila is to visit the famous Apu Wangud. For now, hindi pa natin ma-identify talaga kung anong totoong nangyari. Hindi madulas yung kalsada dahil hindi umulan. Sementado naman doon sa area. Kaya lang, merong napansin ang ating mga investigador na parang may scratch ng metal sa kalsada. Hinala ng pulisya na flat ang gulong ng van. Mukhang na-flat siguro yung sasakyan. At hindi na control ng ating driver yung sasakyan. Kaya nahulog. Parang ganun po ang theory for now. Naghihinagpis ang pamilya ng van driver na si Vance Hernandez Jr. Ayon sa misis niya, tila nagkaroon daw siya ng pangitain bago ang trahedya. Nanaginip po ako nung gabi. Hindi ko na po sana siya papaalisin. Sa panaginip ko nalaglag yung van sa bangin. Pero kasama po ako, yung pangitain ko. Tapos bigla akong nagising. Yung kinabahan na po ako. Tapos yun ganun na nga po. Sanay raw ang kanyang asawa na bumiyahe roon. Weekly po siyang umaakyat po talaga ng bundok. Weekly po yun. 3 years na po siya dyan. 3 years na po ngayon pa nagkaganyan. So sanay na po siya talaga doon sa Opo. ruta? Opo. Kaya po nagtataka kung paano po nangyari yun. Sila raw ang may-ari ng van na nirerentahan ng travel agency para sa mga joiners tour. Sana masaya na siya sa kung nasan siya. Mahal na mahal namin siya ng mga anak niya. Kakayanin ko, pipilitin ko ako para sa mga anak niya. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng Travel and Tours Agency pero hindi pa sila sumasagot sa mga text o tawag. Ayon sa PNP, may prangkisa ang van bilang tourist transport service. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Nakauwi na po ang 2 Pilipino na nasagip ng mga otoridad nang dalhin sa Cambodia para gawing love scammer. Ang mga biktima nakakaranas ng pananakit kapag hindi naabot ang quota sa pangi-scam. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Yan ang emosyonal na tagpo kaninang umaga sa NAIA nang salubungin ng kanyang ina ang Pilipinong sinagip sa Cambodia. Kasama ang isa pang Pilipina, sinundo sila ng Philippine Embassy sa Cambodia mula sa pinagdalhan sa kanilang scam farm. Ipapasalamat lang po kami sa iyakan sa Embassy po ng Cambodia, lalo na po sa DOJ at sa KMGS po na gumawa po ng way sa amin para makaligtas po kami sa human trafficking na dinanas po namin sa Cambodia. Nag-ugat ang rescue operation matapos ipadala sa GMA Integrated News ang video ng biktima habang nakakulong sa isang scam farm. Pinangakuan siya ng trabahong call center sa Thailand na may sweldong $1,000. Pero sa Cambodia siya dinala at ginawang love scammer at nakatikim pa ng pananakit. Ayaw po kami nila pauwiin. Sabi po nila papatayin daw po nila kami pagka nagsumbong po kami sa inyo kasi yung mga nasa taas daw po dito is nasa triad or sindikato daw po.
Tulungan niyo po kami, please po. Gusto na po namin umuwi. Bukod sa palo sa likod, tinutusok rin daw siya ng injection sa kamay kapag hindi naaabot ang kota ng mga mabibiktimang dayuhan sa kanilang modus. Injection po nung ginawa po nila sa akin. Bakit nila in-injectionan? Kasi po wala daw pong na-scam that day. Mas naging porsigido raw siyang umuwi ng ang pinapatarget sa kanya, mga OFW sa Saudi Arabia. Masakit po pero hindi ko po magagawang tanggihan. Gawa po kasi sinasaktan po nila ako sa tumanggi po kami sa kanila. Matapos ilapit ng programang Kapuso Mo Jessica So sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT at Department of Foreign Affairs, ligtas siyang nakauwi sa Pilipinas. Nandito na yung anak ko. Maraming salamat po sa GMA7 at nailapit niyo po kami sa kay IACAT po. May liwanag na po nung kami po ay inyong tinulungan. Sasailalim sa interview ng Immigration, NBI at IACAT ang ating mga kababayang nasagip sa Cambodia para makapag-backtrack ang mga otoridad so kung paano na-recruit bilang scammer ang ating mga kababayan sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Sinalakay ng NBI ang isang planta sa Bulacan na pag-aari raw ng mga Chino. Bistado ang tonet-toneladang kemikal, kabilang ang sangkap umano sa paggawa ng bomba. Nakatutok si Darlene Kai. Sa bisa ng search warrant, nilusob ng NBI ang plantang ito sa Marilao, Bulacan. May mga nakaimbak daw ditong nagagamit umano sa paggawa ng mga pampasabog. Natagpuan doon ang 20 tonelada ng finished product na sodium tungstate. Sodium tungstate also has military applications, especially for artillery and mga missiles. Sabi raw ng mga nagtatrabaho sa planta, ready for export sa China at Amerika ang mga kemikal. May natuklasan ding iba pang kemikal tulad ng nitric acid na ginagamit din daw sa paggawa ng bomba. Nakita natin, ang daming tungsten, yung nitric acid, basta paggawa ng bomba. Segundo, nakakatakot ito, baka mapunta sa kamay ng hindi dapat. Registered to manufacture metal alloys. Yung nakita natin ng mga chemicals, according to our chemists, are industrially not related to the manufacturing business that they have. 3 buwan daw nagmanman ng NBI bago nila sinalakay ang planta. Napag-alaman nilang pagmamay-ari ito ng Chinese nationals. Kaya pa iimbestigahan kung paanong nairehistro ang planta. Initial findings namin, the corporation is owned by 5 Chinese, which is a violative of our constitution. No? Kailangan may Filipino ownership. Hazardous o mapanganib ang mga kemikal sa planta at posibleng may masamang epekto sa mga Pilipinong nasa 7 taon nang nagtatrabaho sa pasilidad ng wala raw proteksyon. They are not using face mask. Sabi sa akin kanina, pagka daw nagtatrabaho sila sa loob, babalot lang sila ng t-shirt na gano'n. And that is very dangerous. Ang sodium tungstate po, according to the Library of Medicine ng USA, is category 4 toxicity. It's the most toxic form of tungsten. And kapag na-heat siya, it will produce sodium oxide, which is highly toxic if inhaled. 3 Chinese national ang naaresto. Wala pa silang pahayag. Kasama rin sa iimbestigahan ng laboratorio at mga chemist ng nasabing planta. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Maliit na rollback sa petrolyo ang posible sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Unioil, asahan ng 10 hanggang 30 sentimong bawas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, maaaring may kaltas ng 10 sentimo kada litro o walang paggalaw sa presyo. Taliwas po ito sa naunang forecast ng Energy Department na posible ang taas presyo sa gasolina at diesel habang sa kerosene, maaaring dagdag o bawas ng 20 sentimo ang presyuhan na dahil daw sa posibleng epekto sa global trade ng inanunsyong tariffs o taripa ni US President Donald Trump. Naghahanda ng umuwi sa Pilipinas si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague, Netherlands. Ayon sa bise, tapos na mga kailangan niyang asikasuhin doon kaugnay sa pagkakapit ng kanyang amang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Maayos daw ang kalagayan ng dating Pangulo na nadadalaw ng kanilang pamilya at nakakausap din sa telepono. Muli raw nakabisita sa dating Pangulo ang kanyang common law wife na si Hanilet Abansenya at kanilang anak na si Kitty. Sabi ng bise, nagsasalitan silang magkapatid sa pagdalaw sa ama.
Kanya-kanya rin daw silang gastos sa mga biyahe nila dahil may mga trabaho at negosyo naman sila. Napag-usapan daw ng kanilang pamilya na hindi sila hihingi ng pera o tatanggap ng donasyon. Kaugnay ng investigasyon sa Senado tungkol sa pagkakaaresto sa kanyang ama, hindi na raw umaasa ang bise na may kahahantungan nito. I'm not hopeful for the case of President Duterte getting justice from the government and the administration right now. But I hope that it will not happen again to another Filipino. Iba't ibang twist sa mga pagkain, teknolohiya sa food processing at recycling, at pagkamalikhain ng mga Pinoy. Tampok po ang mga yan sa 17th Philippine Food Expo na tinutukan ni Bernadette Reyes. Dating nagtatrabaho sa cruise ship si Isagani. Ngayon, isa na siyang chocolatier at kabilang sa ipinagmamalaki niya ang cacao jam at sampalok chocolate. Yung sweetness ng tsokolate, tapos yung sourness ng tamarind, you have a fruity flavor. Kung ang Amerika mayroong raisins na binalutan ng tsokolate, aba dito sa Pilipinas may sampalok na binalutan ng tsokolate. Manamis-namis na maasim-asim, perfect sa panlasang Pinoy. Gamit niya dito ang kakao mula syempre sa Pinoy farmers. From the farming hanggang sa tinuturuan ko sila para makaharvest ng marami, and I teach them kung ano yung mga natutunan ko sa ibang bansa para magkaroon ng quality yung mga harvest nila. Kabilang ang produkto ni Isagani sa mga Pinoy-made na pagkaing tampok sa 17th Philippine Food Expo sa Pasay. Meron ding donuts na ang flavor inspired by famous Filipino desserts, tulad ng buko pandan, pastillas at leche flan. Tampok din sa expo mga equipment na makatutulong sa pagpapataas ng kalidad ng produkto at serbisyo. And it's a chance for our food exporters to be able to showcase the products. Out of the 300 exhibitors, we have 375 na mga equipment. So for the first time, we have equipment manufacturers joining. Ang makinang ito kaya raw gawing lupa ang leftover. Kung ilalagay mo siya sa machine, meron ka ng sarili mong compost machine doon mismo sa iyong kitchen. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Hindi maiwasan ang pagpapawis lalo ngayong tag-init. Kaya binahagi ng ilang Pilipino ang kanilang diskarte para manatiling fresh at iwas hulas. Nakatutok si Dano Tingkongko. Summer is waving, kaya naman literal na hot ang feeling ng karamihan dahil sa init na abot singit. Nangungunang apektado dyan ay yung ang trabaho ay nasa kalsada at yung mga laging nasa kalsada. To beat the heat, iwas hulas at baskil o basang kilikili free, ito ang diskarte ng ilan to stay fresh. May mga tubig kaming dala. So may mga baon din kaming cologne, alcohol, para pagpawis ka na sir, pupunas ka ng towel mo. Almost 3, parang ganun. Almost 3 times. Mas masarap sa pagkain? Yes po. Towel lang, tapos ano lang po. Pupunta lang sa loob, magpa-aircon. May baon naman po. Tapos pag nabasa po, palitan na lang po yung damit. Ngayong pataas ang heat index, isa sa mga pinakadapat bantayan, hindi lang ang pawis na tumatagaktak, kundi lalo na ang heat stroke. Payo ng mga doktor, hydration. Heat break na minimum 15 to 20 minutes, pero pinakamaganda kung kalahati hanggang 1 oras. Heat stroke is one of the most problematic palpitation, taas ang temperature mo, no? And then dehydration. So all of a sudden, you may collapse. Mas marami yan sa mga bata nga eh. Kasi ang mga bata are very prone. Ang body surface area mas madaling maapektuhan. Gayon din ang pagsuot ng mga damit na gawa sa light materials tulad ng cotton o linen. Kailangan din daw ingatan kahit sa mainit na panahon ang waterborne diseases tulad ng dengue at invasive pneumonia. Para sa mga bata at senior citizen, kailangan stay indoors as much as possible, lalo't iba ang surface area, immune system at thermal regulation ng mga senior at mga bata. Stay indoors kasi nga talagang at this point no, ang mga thermal regulation ng mga matatanda masyadong affected yan. Manipis ang balat, proper long sleeves at saka mga jogging pants na yan na that could breathe in as well. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkongko, nakatutok 24 oras.
Arestado sa Rodriguez Rizal ang lalaking pinatay ang mismong kaibigan nang dahil sa umano'y onsehan sa droga. Ayon sa pulisya, nangyari ang pananaksak sa Dasmariñas, Cavite, saka ito nagtago sa Masbate nang ilabas ang kanyang warrant noong 2019. Lumipat ng pinagtaguan ng suspect sa kabundukan ng Rodriguez Rizal sa pag-aakalang hindi ito papasukin ng otoridad. Nakakulong siya ngayon sa custodial facility ng Rodriguez Police at tumangging magsalita sa mga paratang sa kanya. Sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin, mga kapuso, kasya pa ba ang kinikita nyo sa isang araw? Apela po ng isang grupo sa Pangulo, gawin ng certified as urgent ang panukalang batas para sa 200 pisong taas sahod. Ang tugon ng palasyo sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa pagkain pa lang, pamasahe at perang ipinapadala sa pamilya, ubos na ang sahod ni Joanne na minimum wage earner. Kaya paano pa raw siya makakaipon? Parang wala na din po kasi siyempre may mga family din po kami, binibigyan namin. Kuryente, tubig. Si Raymond madalas kapusin dahil sa dami ng mga gastusin at nagtataas ang presyo ng bilihin. Minsan po na-sure talaga. Lalo na po pag siyempre po may sariling expenses din po ako. 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage sa Metro Manila, alinsunod sa huling wage order na ipinatupad noong July 2024. Nasundan ito ng wage increases ng iba pang Regional Wage Board. Pinakahuli sa Bicol ang bagong minimum wage na 435 pesos, epektibo ngayong araw at ipatutupad by tranches. Base sa latest wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, naglalaro sa 608 hanggang 645 pesos ang minimum wage dito sa Metro Manila. Simula sa darating na Mayo, maaari nang magsimula ang panibagong minimum wage determination cycle sa NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment, magkakaroon din daw ng wage review na malapit sa anniversary date kung kailan huling nagpatupad ng wage increase sa isang lugar. Kung titingnan natin ang mga nakalipas na panahon, lagi namang nagkakaroon ng adjustment. Sa loob ng isang taon, kailangan lamang talaga isang wage adjustment. No? Para nang sa ganon, magkaroon din ng predictability at matulungan din ng mga negosyo na makapagplano rin doon sa mga adjustments. Pero nakukulangan dyan ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP. Hirit nila kay Pangulong Marcos is certify as urgent ang panukalang batas para sa 200 pesos na wage hike. Lalo't nagmahal ang pamasahe sa LRT1 at may mga petisyon pang dagdag pamasahe sa jeepney at city at provincial bus na dedesisyonan daw ng LTFRB ngayong buwan. Sabi ng palasyo, ngayon po ay pending po kung di ako nagkakamali sa Kongreso. So hintayin na lamang po natin kung meron po silang magiging resulta sa kanilang gagawin pong legislation. Mas pinatututukan daw ng Pangulo ang pag-review ng mga wage board. As of the moment po, wala po sa akin pang naibibigay kung anumang direktiba patungkol po dyan, pero minadali po kaagad ni Pangulo ang direktiba po dito sa ating RTWPP. Sagot ng DOLE, mahalagang ibalanse ang kapakanan ng mga negosyo at mga manggagawa. Kung may panukalang batas, hayaan natin gumulong din ang proseso. Pinag-aaralan din ng ating Pangulo yung may kinalaman sa kapakanan ng mga manggagawa. Hindi lamang may kinalaman sa sweldo, may kinalaman din sa mga presyo ng pangunahing bilihin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ngayong tag-init, ramdam din ng mga hayop ang nakakahapong panahon. Ang tips ng veterinaryo para iwas heat stroke ang mga alagang hayop sa Usapang Pets ni Nico Wahe. Ready for summer na ang mga toy poodle na to. Ang makapal nilang fur, bye-bye muna para iwas heat stroke. Maging ang 7 golden retriever na ito, bawas muna ang playtime. Sa hapon na lang po sila nagpe-playtime. 24/7 nakabukas ang aircon sa lugar kung saan naroon ang mga aso. Isang beses sa isang linggo rin paliguan ng mga aso. Sinisiguro rin na laging may malinis na inumin ng mga aso. Yung hingal na sila, lumalabas na po yung dila, ayun po. Pinapasok na po sila. Tapos pinapainom muna ng tubig bago ipasok. Ngayong mainit ang panahon, hindi lang naman tayong mga tao ang nahihirapang magpalamig. Yung mga aso rin na gaya nitong
Mga golden retriever, up na. Ito si Tokyo at katabi niya naman ay si Paris. Yung mga golden retriever na gaya nito, medyo makakapal yung kanilang mga balahibo. Dahilan para madali silang mag-overheat kapag ganitong tag-init. Kaya sa mga gaya nitong mga golden retriever, kailangan yung kapaligiran nila ay medyo malamig at maaliwalas at dapat palaging may tubig. Pag makapal, mahirap mag-dissipate yung init. Kumbaga mahirap lumabas sa katawan nila yung init. So para silang naka-jacket. Hindi rin daw kasi nagpapawis sa mga aso gaya ng tao. Sa kanila is dun sila sa ilong, sa part ng ilong. Ayun, nagpapawis. Nailalabas nila yung init ng katawan through panting, nag-urinate din sila, umiihi sila. Ayun, para lumabas yung init ng katawan. Kung walang aircon sa bahay, may paraan din para masigurong hindi may initan ng mga pet. Pwede tayo maglagay ng mga electric fan. Yung diskarte ng iba is naglalagay sila ng mga ice dun sa paligid, tapos sinasabayan nila ng fan. Maigi na bantayan ng mga pet ngayong tag-init dahil baka nakararanas na pala ng heat stroke ay hindi pa natin alam. Mapapansin natin, hingal na hingal yung aso. Pangalawa is yung nagkakaroon sila ng changes dun sa lips nila or dun sa gums nila. Makikita mo from pink nagiging red or purple. Severe cases pwedeng mag-manifest ng neurologic signs. So ibig sabihin nagkakaroon ng seizure, may mga involuntary twitching. Kung sakali man daw na heat stroke ay huwag bubuhusan ng malamig na tubig ang mga pet. Tap water lang daw ay sapat na at saka tutukan ng electric fan. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Paakyat sa tulay ang SUV na yan nang tila gumewang-gewang ito hanggang mahulog sa ilog sa Etxague, Isabela kahapon. Nasagip at dinala sa ospital ang driver at sakay ng SUV. Hinala ng pulisya na kaidlip ang driver at nagkamali ng kabig sa manibela. Patuloy ang investigasyon. Sa Caramoan, Camarines Sur, sugatan ng nasa 20 tao matapos ilang ulit na bumaliktad ang kanilang sinasakyan nang mawalan ng kontrol sa pababang bahagi ng daan. Ayon sa Caramoan MDR-RMO, pagmamayari ng Provincial Local Government Unit, ang nadisgrasyang sasakyan. Patungo sila sa bayan ng Garchitorena para sa isang medical mission na mangyari ang disgrasya. Agad din pinag-utos ng kanilang alkalde ang rescue operation at dinalang lahat ng mga biktima sa ospital para mabigyan ng atensyong medikal. Mga kapuso, ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto sa Mindanao habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Magdadala ang ITCZ ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Mindanao. Easterlies naman ang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat din pag-ulan at thunderstorms sa Aurora at Quezon. Partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers naman ang dulot nito sa Metro Manila. Mag-ingat sa posibilidad ng flash floods o pagguho ng lupa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas ng light to moderate rains bandang hapon bukas sa ilang lugar sa Palawan at Northern Luzon. Moderate to heavy rains naman sa malaking bahagi ng Mindanao. Posible ang light to moderate rains bandang tanghali bukas sa Metro Manila. Naging literal na nakamamatay ang maling akala sa kaso ng isang pating na napadpad sa Agusan del Norte. Hinila ito ng mga residenteng napagkamalan nitong isang Blue Marlin. At ano pang natuklasan sa kawawang pating, Kuya Kim? Nagkagulong mga residente ng barangay nito sa Cabadbaran City sa Agusan del Norte. Nang sa kanilang dalampasigan, may inanod na malaking isda. Sa pag-aakalang isa itong Blue Marlin, pinagtulungan nila itong dalhin sa dalampasigan. Dito nila napagtanto ng isda, hindi pala Blue Marlin kundi isang pating. Ang isa sa mga residente hinampas ito, rason para ito'y masugatan at manghina. Kinahapunan ang pating, binawian na rin ng buhay. Nang masuri na ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, napag-alaman nila na ang pating ay isa palang blue shark. Buntis pala. Ang 29 na mga papo anak nito na ibalik sa dagat. Sa isang pahayag, kinondena ng BFAR ang kalunos-lunos na sinapit ng pating. Napakahalaga kasi ng papel ng mga ito sa ating dagat.
Itong blue shark, nagbe-belong siya dun sa top predator. Yung isang rule na ng top predator shark, panatilihing malusog yung mga population ng mga ibang uri ng isda. Pag nakakita ng ganitong uri ng pating o yung mga protected na either wag pakialaman, wag disturbuhin. Pag nahuli naman to ng buhay, dapat pakawalan sila agad. So pagpatay sila, dapat ipagbigay alam to sa Bureau of Fisheries. Marami sa atin takot sa pating. Pero sa insidente ito, mukhang sila dapat matakot sa atin. Parang a handful lang ang nare-report globally. Tapos usually hindi blue shark yung implicated dito. Dito sa Pilipinas, halos zero yung reports. Plus hindi naman tayo natural prey ng mga pating. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang 2 taong gulang sa Pampanga. Patay siya sa bugbog at saksak dahil nadamay sa away ng kanyang ina at kinakasama nito. Nakatutok si Darlene Kai. Ang masayang ngiti ng 2 taong gulang na batang ito sa alaala na lang sasariwain ng kanyang pamilya. Nasawi ang bata matapos madamay sa away ng kanyang ina at live-in partner nito sa Lubao, Pampanga nitong Martes ng gabi. Allegedly nagselos daw po yung lalaki. Sinaktan at sinakal daw ng suspect ang ina ng biktima. Mabilis siyang nakalabas ng bahay, pero Naiwan po niya yung 2 years old na anak niya. And then yung po ang pinagbalingan ng lalaki. Nung nasa labas po siya, sisigaw din po yung bata kasi parang hinawakan daw po sa paa at inihampas po yung bata. Nang bumalik sa bahay ang nanay, nadatnan niyang walang malay ang bata. Pagkabuhat niya sa anak, akto namang mananaksak ang suspect. Tinamaan sa braso ang nanay habang nasaksak sa kanang bahagi ng tiyan ang bata. Dead on arrival sa ospital ang bata. Ang nanay agad namang na-discharge. Tumakas ang suspect pero natundon din ng mga pulis sa bahay ng kanyang tiyuhin. May karapatan ka manahimik, no? Inaaresto kita sa kasalang pagpatay. Aminado ang suspect na nakainom sila ng kinakasama bago ang naging alitan. Nag-away po. Nawakan po yung tinututok ko sa kanina. Nasambak po pala yung bata. Ano to? Walang pahayag ang suspect tungkol sa na-recover sa kanya na sachet ng hinihinalang shabu at granada. Nalagawan ko rin sila. Kailangan ko po na sarili kong nalamin. Nakakulong na ang suspect. Ang kaso po niya is homicide, frustrated homicide, and violation of RA 9262 or violation against women and children. Kakasuhan din ng mga otoridad ang kanyang tiyuhin. Tumaan din po yung pagramdam ko na nahuli na. Huwag na po sana pakawalan yun. Salamat po dahil napakabilis po na nahuli yung suspect sa pagpatay ko sa anak ko. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pitong araw bagong eleksyon 2025, tuloy-tuloy ang paglalatag ng plataporma sa iba't ibang bahagi ng bansa ng mga tumatakbo sa pagkasenador. Si Tito Soto paglaban sa fake news ang ikinakampanya. Si Erwin Tulfo na isolusyonan ang problema sa baha at traffic. Si Congresswoman Camille Villar murang pabahay ang isa sa mga advokasya. Si Benor Abalos tututukan ng mental health services. Si Senador Bong Revilla isusulong ang kapakanan ng senior citizens. Si Senator Pia Cayetano nais paramihin ng health workers sa mga baryo. Si Ping Lacson kinakampanya ang pagbabantay sa kaban ng bayan. Si Senator Lito Lapid nangakong tutulong sa pagpapalawig ng turismo. Pagpapababa sa presyo ng kuryente at petrolyo ang isinusulong ni Senator Francis Tolentino. Taas sahod para sa health workers ang kampanya ni Nars Alin Andamo. Pagpapalawak sa libreng kolehiyo ang ikinakampanya ni Bam Aquino. Serbisyo sa medikal at edukasyon ang isinusulong ni Mayor Abby Binay. Tututukan ni Representative Bonifacio Bosita ang agrikultura. Pagpupondo sa state universities at colleges ang sinusulong ni Representative Arlene Brosas. Paglaban sa political dynasties ang isa sa sinusulong ni Teddy Casino. Nakisa sa Lang-Ay Festival si Representative Franz Castro. Kasama na roon si Modi Floranda.
at si Amira Lidasa na kinamusta ang sitwasyon ng mga katutubo. Mas malinis na kapaligiran ang kampanya ni David D'Angelo. Nakipag-usap sa mga estudyante sa Baybay Leyte sina Calio de Guzman at Luke Espiritu. Presyo sa bilihin ng kabilang sa mga tinalakay ni Mimi Doringo sa Baguio. Si Senator Bongo, prioridad daw ang kalusugan ng bawat Pilipino. Sahod at benepisyo ng barangay officials ang tinalakay ni Congressman Rodante Marcoleta. Sapat na tulong sa solo parents ang giniit ni Senator Amy Marcos. Paglaban sa katiwalian ang isa sa mga advokasya ni Heidi Mendoza. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Singapore-bound si Heart Evangelista this coming Holy Week. May work pa rin daw siya kahit mahal na araw, pero susunod din daw doon ang kanyang pamilya. Fresh from her fashion show stint sa Greece ang kapusok global fashion icon, na tila ang motto in life ngayon ay life begins at 40. Pag-amin ni Heart, di na siya natatakot with aging, lalo't ramdam niyang she's happier and more beautiful inside. May summer tip din si Heart. Ayon sa kanya, kung kukuha raw ng photo, mas magandang hindi tumagal ng 5 minutes under the sun. Di raw kasi nakakaganda yan. Kamakailan nga ay viral ang video ni Heart na ni-recreate ang famous sumakses sound sa TikTok. Kaya naman nang tanungin namin siya kung sumakses talaga siya, feeling ko na step by step, pero hindi pa tayo sumistep ng step. Meron pa. Meron pa? Yes, parang feeling ko, paumpisa pa lang. Kasi parang ngayon pa lang dumadating. Yung mga na-imagine ko, parang nature yan eh. Girl power ang ipinakita ng dalawang babaeng pulis na buong lakas na itinulak ang isang jeep sa Legazpi City, Albay. Ayon sa saksi, biglang tumirik ang sasakyan. Hindi naman nag-atubili ang dalawang pulis na tumulong kahit mabigat ang jeep. Ang mga nakakita humanga at saludo sa lady cops na nagpakita ng kabutihang loob. Patunay rin daw na walang pinipiling kasarian ang lakas at determinasyong tumulong sa kapwa. Huwag daw maging dayuhan sa sariling bayan. Kaya po sa mga trip ang mag-travel, adventure o yung bang tamang chill lang, pasyal na sa Ilocandia. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong tag-init na, wala nang masasaya pa sa pagtampisaw sa ating nagagandahang beach. Di-stress mode ka man sa nakakapagod na work week o trip mo lang mag-chill, ilang oras lang mula rito sa metro, biyaheng Ilocandia tayo. Sa Pagudpud, Ilocos Norte, dinarayo ang Saud Beach kung saan pwedeng masubukan ng iba't ibang water activities, gaya ng speedboat, banana boat at water cycling. Definitely not for the faint of heart. Mala giant swimming pool ang asul na dagat at makikita rin sa paligid ng dagat ang mga wind turbine. Ayon sa mga resort doon, dumarami na ang mga nagbubook. Kung ang trip mo ay chillax mode lang, patok na pasyala ng Pinsal Falls sa Santa Maria, Ilocos Sur. Mabighani sa ganda nito na pinaliligiran ng luntiang kabundukan at preskong hangin. Dagdag atraksyon din ang mga rock formation dito. Maaari itong akyatin ayon sa Tourism Office pero kinakailangang may kasamang guide. May floating cottages din at bangka na pwedeng arkilahin para makalapit sa mismong talon. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo na sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Looking stunning and elegant ang ilang sparkle at kapuso stars na nagningning sa ABS-CBN Ball 2025. Ang ilang PBB host at ex-housemates sa bahay ni Kuya nagkita-kita roon. Narito ang aking chika. Elegante ang mga dumating na sparkle at kapuso stars sa ABS-CBN Ball 2025. Tulad ni former PBB Celebrity Collab Edition house guest Michelle Marquez D, na looking statuesque sa kanyang tan-colored gown. Dashing debonair ang dating ni PBB host Mavi Legazpi, suot ang isang modern dark pinstriped suit.
and PBB ex-housemate Ashley Ortega's fiery red shimmering bustier dress. Very elegant din ang mga PBB co-host ni Mavi na sina Melay Cantiveros, Enchong D at kapwa ex-housemate ni Ashley na si AC Bonifacio. Looking classy si Kapuso fashion icon Heart Evangelista sa kanyang blue mermaid cut dress. Present din ang stars ng Kapuso series na Cruz vs. Cruz na sina Vina Morales at Gladys Reyes. Pati si Nikki Valdez na napapanood sa Lolong. Rumampa rin ang It's Showtime hosts. Si Ann Curtis, nagpawaw sa kanyang very sexy hot blush gown na may floral detachable sleeves. Unkabogable si Vice Ganda sa kanyang pink and light blue getup, nagawa pa ng isang Lithuanian designer. Dumating din ang mga opisyal ng GMA Network at Sparkle sa pangunguna ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Coson Valdez. Kasama niya sina Sparkle First Vice President Joy Marcelo at Sparkle Senior Talent Manager Tracy Garcia. Congratulations on your ball. I'm very happy that we've had so many collaborations and I'm really looking forward to more and more collaborations in the future. At yun po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.